naputol ulit. So, ayan. So, hindi ko mauubos to. So, kailangan ko po yun yung tawag dito. Advice ko ano ang dapat na gawin o maging right decision kasi sa totoo lang ako lang po ang inaasahan at regular sa aming pamilya at natatakot ako na pag nagkasakit ng tatay ko is wala po ako may tulong o nagkaroon ng emergency sa mga siblings ko, mga kapatid ko, wala akong inabot. And yung dalawang anak ko pa is nag-aaral. If it's emergency, tapos wala po akong pera. Ako lang naman ang inaasahan ng lahat. Na kahit sabihin mo may kanya-kanya silang trabaho, hindi sapat, parang nakaka-guilty na. Hindi naman nakaka-guilty kasi naiintindihan naman natin ang sitwasyon since nung COVID, no? Nung COVID, at nagkaroon pa ako ng another problem din dito na sinusolve. So, parang, alam niyo yun, I'm lucky na lang dahil napakaganda dito sa bansang to na free ang mga medical, mga medicines. So, at andi dito rin yung business ko. Parang alam niyo yung gustong-gusto kong umuwi, mag-visit, makita ko ang puntod ng nanay ko, tapos ma-visit ko mala mga kapatid ko. Ang iniisip ko lang, paano na kung nandun kami lahat tapos nagkaroon bigla, wag naman sana ng emergency, lalo na nakikita natin ng Pilipinas na grabing crisis, grabe ang ano. So, alam niyo po yung ganun. And then, naibenta ko pa yung car ko. Wala pa akong mga talagang, grabe guys. Grabe yung pinag-ipunan ko. Yung kondo ko, hindi ko na ituloy. So, as in, isa pa yan. Wala akong matutuloyan. Tapos, magre-rent pa. So, alam niyo yun, hindi ko nikakayang ikwento kasi dumaan tayo lahat sa kanya-kanyang crisis o pagsubok sa buhay o trial sa buhay. Ayun, girl. So, actually, kita ko din talaga mga engineer dito na talagang crisis po talaga. Kahit anong project nila, kung ayaw magbayad, wala po kaming magagawa. Yun ang pinaka masakit po dun na nangyayari, guys. Ito na yung mga kain ko, guys, maghapon. Ayan, kung napanood nyo, guys, yung pagsusorting ko ng damit, ito, sinuot ko na pantulog ko. So, sabi ko, sarap pala to sa pakiramdam. Ayan. Kagabi kasi, nilalagnat ako, tapos sabi ko, hindi pa ako makatulog. Pero tulog ako maghapon, kahapon. I cannot sleep in the whole night. So, yun. Sabi ko, tumayo na lang ako ng 3 a.m. So, nagluto na ako. After nito, ay inom po ako ng gamot. Yan. 1 piece lang ng chicken. Tapos, isang slice ng egg. Pwede na yun. Talagang ma-vitamins po talaga. Mamaya, pagising ko, mag-tea ako ng pagising ko, mag-exercise ako. After the exercise, what do you want? Huh? MC? Here. Come. Yan guys. Ano ko. Yung plato mo, nandoon yung plate mo. Come. Yan. Ganyan lang siya. Tuwing kakain ako, guys, tuwing umuupo ko dito sa pwesto ko, alam na niya yan, nakakain ako. Kasi dalawa lang talaga kami dito na. Yung isa, yung buntis, yung pregnant na cats ko na Turkish Angora, is nandoon siya, parang masaktan siya. Matamlay siya kasi buntis siya. Parang mga anak na siguro yun. Here again, here. Come. Here. See? Oh. Here, put here, you eat here.
Good girl. Ayan, nahiya siya. Ganun lang, kukunin lang niya, and then, ganyan lang siya. Lalagay niya doon sa may... Actually, may plate yan. Pinakain ko na doon. Kaya lang, gusto niya talagang, tuwing kakain ako, nandito siya. Oh, ito ulit. Come. May cat's food ako, kaya lang, you're lucky. I remember my grandfather, no? Yung lolo ko, the mother side. Mga 7 years old ako noon. 7 years old. Long table po yun. Super dami po ang cats namin. Super dami. More on white and brown lang. Mayroon siyang parang baon na, yung bang plato dati ng Castilla style, yung brown na parang baon ng nyug, no? Nakahilira din yung may sariling table din ang aking mga cats niya. Nakatabi niya. Ganito. May mga, what do you call this, kainan sila na kumakain din kasabay namin. Ngayon, pag gagawin ko, papakain ko, magagalit yung dulo ko. Ayaw nila. Gusto niya ka, ano lang yung binigay, very strict talaga. Doon sa plate ng cats, huwag mo pakikialaman. Kasi disiplinado siya sa pusa. Yun ang sigurong medyo, MC, come here. Here. Ayun guys, yun ang pinaka tricks natin, commercial, which is totoo guys, as in totoo tong sinasabi ko. Sooner pag may awan Diyos na nakauwi ako doon, papakita ko po yung bahay na yun, at kung saan po ako lumaki, nung babies po ako, nung teenager po ako. Come, here. Ito guys yung pinaka-paborito ko guys. Buti na lang may YouTube. Ang saya-saya ako talaga kasi ang laki ng tulong sa akin ng pagbablog. Nalilibang po ako kasi syempre mahirap lang na nasa loob ng bahay. Kaya, I'm very thankful kay YouTube na natitherapy ko yung sarili ko. Ang dami natulungan na tao. Supposed to be, ever since yung COVID pa, kaso ako kasi pa-stop dahil super busy dahil nandito pa yung mga anak ko. Kaya sabihin nyo, ay, ano ba naman itong babaeng doon, takaw. Guys, napapagaling ako as in. Tapos Ramadan pa dito. Hindi po talaga akong kumakain sa gabi. Tuwing umaga lang talaga. Pag after, halimbawa, gusto kong kumain, hindi lang. Kumbaga, pag may dates, at saka tubig, ganun lang. Kunting-kunti lang ang kinakain ko sa gabi, guys. Kaya nag-full ako sa morning, guys. Every morning lang. Ayan o, hindi ko maubos yung buong rice, guys. So ito, yung hindi ko maubos, lalagay ko sa fridge and then ipa-fried rice ko, guys. Masarap. Masarap. I'm done, guys. Siya na lang kumakain. Ito, yung leftover ko, isasangag ko. Ipa-fried rice ko, lagay ko sa fridge. Eat. Here. Dalaga ka na, ha? Grabe, nung pinulot ko po yan, guys. Napakaliit. Isang ganyan lang siya. Bagong panganak lang siya, guys. Sumunod sa akin bago ko pumunta ng meeting, no? Site visit. Sumunod sa akin. Sabi ko kay Sir, papulot naman pabalik sa roof. Kasi gusto ko talaga ng white cats. So, kinuha ni Sir, tapos inilagay niya na doon sa rooms ko. Tapos, napalaki na. Tapos, pinalipat po kami dahil bawal ang cats. Binigay ko kay Ate Lenny doon sa caretaker po ng
rescuer ng cats. Ayan. Here. Ubusin mo. Oh, here. Shh. Oh. So, ayan guys, ang nangyayari. Ganyan lang buhay namin ng aking cats guys, as in, sobra. So, hindi ko na ano. So, mag-fruits naman po tayo in, may salt dito. Tomato. Talagang bumabawi po ako sa kain kasi hindi talaga ako makatulog. Pag anemia pala, hindi ka makatulog, yung insomnia na tinatawag. Kasi mababa yung dugo mo. Nakakatulog ako dati, mga around 5 o'clock, 6 o'clock, ganyan. Minsan 9 o'clock or 10, ganyan ang tulog ko lagi. So, one time sabi ko doon sa doktor ko, Dok, wala po bang, hindi ko pa alam kasi na bawal na sleeping pills dito, yung pampatulog. Natawa siya. Binigyan na niya ako ng pampatulog at yung parang pampataba. Kaya ako lumubo ng ganito. Sabi ko yung pala yun. Ang lalaki po na talagang isang bottle. Binigyan niya ako ng 2 bottle. So, sabi ko hindi ko na-research yun. Doon ako tumaba guys. Yun ang totoo. Tapos, may sakit pa ako sa bones. Yun na iti-therapy sa akin. From my lower back spine up to up, yun na iti-therapy nila sa akin kasi going to my batok na. Kaya sa September ang schedule ko guys. So sana gumaling na ako bago ako umuwi. Yun. Kaya yung isa pa yan na reason out na medical ano ko dito. So pagdating ko sa Philippines, napakamahal po talaga din doon at alam kong walang free. At dinanas ko ang hirap sa Pilipinas since Ondoy. Nag-start po ako kasi mag-business travel yung bagyong Ondoy. Doon lang ako nag-start na ibenta ko yung tricycle ko, lahat na isa lang yung bahay hanggang sa nawala na rin yung bahay. So parang alam niyo yun, para lang may pan-ticket at pang abroad. Gusto ko sana, my goal is mapalitan ko yung tricycle, mapalitan ko yung bahay, mapalitan ko yung car na binili ko at yung condo nung time na yun. So, gusto kong mabawi po lahat yun para makita ko naman ang pinaghirapan ko guys. Kaya, masakit sa akin bilang ina na ba't kaya ganun tayo, no? Ang galing nating mag-advise sa kapwa natin, pero yung sarili natin, hindi natin kayang i-fix. Halos mostly ganun po talaga in reality. Sabi ko nung nakaraan, anuhin ko ang pera kung buhay ko naman yung kapalit. And then, nag-pray ako na makapag-isip. Nung tumigil na, sabi ko, i-continuous ko na lang. Baka trials lang to sa akin kung paano ang gagawin ko. Kina-challenge ako kung paano. So, pag-pray po natin na continuous lang. Kasi kahit naman nasa saan bansa po tayo, pag meron lang ako talagang kahit na kalahating milyon, kahit 1 million lang pag-uwi, pwede na. Pwede ko nang pampuhunan sa farm ko, makabili na ako ng bahay kubo ko, yung ganun guys. Kasi may farm naman si tatay, maalagaan ko pa si tatay. Kaya lang, ngayong ano na to, wala pa akong 1 million in my pocket. Palabas lahat ng pera, hindi ko pa na-collection lahat ng mga pera. Kaya medyo gipit. Yan guys. So, hanggang dito na naman guys. Hindi ko na po patatagalin ang aking vlogs. Itong content ko na to. Sorry guys. Maraming salamat po sa panonood nyo at pagsuporta nyo sa lahat ng mga viewers ko at subscriber ko. Thank you so much to all of you guys. So, and thank you so much sa pagpe-pray nyo po sa akin always and to support me guys. Ayan, sa mga subscriber ko. Thank you so much for support me and see you guys very soon na lalabas na ako kasi ang daming nagmi-message ng gusto makipag-meet ka so hindi pa ako handa sa ganon. Wala pa akong cameraman guys. So, ayan.
So, thank you so much guys. Walang magsasawang manonood po sa aking pinakasimpleng daily vlogs ko po. Abangan nyo po ang susunod. Magpaplantita-plantito ulit po tayo. Dito, indoor planting po tayo guys. Ayan, maghanap tayo ng pagkakaabalahan. So, maraming maraming salamat po. Thank you. Thank you for watching guys. And God bless guys. I love you. More praying guys. Love you. Thank you.